serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon pong araw ng Kalayaan, ika-126 na taong anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa ating himpilang Radyo Pilipinas ng Presidential Broadcast Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kalayaan 2024. Kalayaan 2024. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong Miyerkules, Hunyo 12. Kasama ng Pangulo sa isinagawang flag raising ceremony sa Luneta, sina Unang Ginang Liza Araneta Marcos at Presidential Sons Ilocos Norte, 1st District Representative Sandro Marcos at Vinnie Marcos. Sa naturang kaganapan, inawit at pinatugtog ang himno ng Bagong Pilipinas kasunod ng panunumpa ng watawat at panata ng Bagong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos at Vinnie Marcos. At naging bahagi na ng palatuntunan para sa Independence Day celebration ngayong taong ito ang pag-awit sa himno ng Bagong Pilipinas na pinatugtog kasunod ng panunumpa sa watawat. Kasunod naman ang Bagong Pilipinas hymn ay ang pagbigkas sa panata ng Bagong Pilipinas. Ang dalawang bahagi ng programa ay naidagdag sa bilang ng program na ginagawa sa mga nakaraang taon na selebrasyon ng Independence Day. Matatandaang nitong nagdaang araw ng linggo ay naglabas ang palasyo ng Memorandum Circular No. 52 na kung saan ay kailangang maging bahagi na ng flag ceremony at flag retreat at iba pang aktibidad ang pag-awit at pagbigkas sa panata ng Bagong Pilipinas. Mula sa palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. pinangunahan ng Vandenor sa Malacanang kung saan dumalo ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Ilan sa mga dumalo sa naturang pagtitipon ang mga kinatawan ng mga bansang China at Russia sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Vandenor sa Malacanang na dinaluhan ng matataas sa opisyal ng pamahalaan at ng Diplomatic Corps.
Ang Band d'Honor ay isang pagtitipon kung saan ang Pangulo ng Pilipinas ay nagbibigay pugay at kinikilala ang mga dignitaryo at opisyal ng pamahalaan. Kabilang naman sa namataang dumalo sa pagtitipon ay sina Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, ganon din si Russian Ambassador to the Philippines si Ginoong Marat Ignatiev Pavlov. Kasama rin sa okasyon ang mga miyembro ng gabinete na kabilang sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan na ginawa naman kaninang umaga sa Rizal Monument sa Luneta. Ang Band d'Honor ay ginagawa tuwing bagong taon at kasunod ng pagdiriwang ng Independence Day. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro nanawagan na magkaisa kontra kasinungalingan ng mga manunupil. Ito ang naging mensahe ni Teodoro kaugnay ng ika-126 na taong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nanawagan si Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro sa sambayanan na magkaisa laban sa kasinungalingan at maling impormasyon na pinapalaganap ng mga naglalayong supilin at magkabahabahagi ang bansa. Sa mensahe ni Secretary Teodoro sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo na ang Araw ng Kalayaan, pinaalalahanan ng kalihim ang mga mamamayan na manatiling mapanuri at handa na gawin ang ating bahagi sa pagbabantay at pagtatanggol sa kalayaan at kasarinlan ng ating inang bayan. Tiniyak naman ng kalihim na sa gitna ng mga panibagong banta sa kalayaan at soberenya ng Pilipinas ay maasahan ng DND na mananatiling matatag sa paninindigan sa pambansang karapatan sa ating mga kapuluan at sa pagtiyak ng ating kinabukasan. Kasabay nito, nagbigay pugay ang kalihim sa mga veterano at sundalo para sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa bayan na inaasahan niyang magsisilbing inspirasyon para sa bagong henerasyon ng mga bayani. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga sundalo na dapat paghandaan ang mga inaasahang external threat na maaring idulot ng tumataas na geopolitical tension sa Indo-Pacific. Sa kanyang mensahe sa mga tropa ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Gamu, Isabela, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nakababahala ngayon ang nararanasang external threat. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil malapit ang Pilipinas sa Taiwan at posibleng magkaroon ng interes ang China sa bansa. Aniya, bukod sa reorientation, kailangan ng mas matatag na commitment ng pamahalaan upang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez nanawagan kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na lagdaan na ang Maritime Zones Bill. Ayon kay Rodriguez, ito ay upang mas mapalakas ang posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Umapela si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagdaan na ang panukalang Maritime Zones Bill upang mas mapalakas ang posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Giit ni Rodriguez, oras na maging ganap itong batas ay mas maigigiit ng Pilipinas ang ating maritime at sovereign rights sa West Philippine Sea at exclusive economic zone na laging pinanghihimasukan ng China. Sabi pa ng veteranong mambabatas, salig naman ito sa kinikilalang international laws at agreements gaya na lamang ng UNCLOS at ang naipanalong 2016 arbitral ruling ng Pilipinas laban sa China. Sa pamamagitan ng Philippine Maritime Zones Act, itatakda at tutukuyin ang archipelagic boundaries, internal waters at exclusive economic zones ng Pilipinas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Isinama ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga buntis at mga nagpapasusong ina bilang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nais ni Pangulong Marcos na matiyak ang kalusugan ng mga sanggol sa unang 1,000 araw ng mga ito. Dahil dito ay natasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Economic and Development Authority o NEDA na isumite ang kabuang bilang para maipatupad na ang dagdag na cash grant. Samantala, iminungkahi ng DSWD na taasan ang halaga ng ibibigay na cash grant sa First 100 Days of Children o F1KD. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, sa kaugnay na balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dagdag cash grant sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa Pangulo, nais niyang palakasin ang purchasing power ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Bukod dito, magbibigay rin ng insentibo ang gobyerno sa mga benepisyaryo para lalo pa nilang paghusayin ang pagsunod sa mga kondisyon ng programa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Lito Lapid nanawagan na isama sa investigasyon ng Senado ang isinagawang raid sa Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Lapid, ito ay upang malaman ang katotohanan kung sino ang nasa likod ng operasyon, sino ang nagmamay-ari ng mga lupa at gusali na ginagamit sa Pogo at ang kumpanyang nagpapatakbo dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nais ni Senador Lito Lapid na maisama sa investigasyon ng Senado ang pagsalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Crime Commission sa Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Lapid, kailangang malaman ng katotohanan kung sino ang tunay na nasa likod ng operasyon ng nasabing Pogo. Kabilang sa nais malaman ng Senador kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga lupa at mga building na ginamit sa Pogo at ang kumpanyang nagpapatakbo nito. Umaapila rin ang Senador sa media at maging sa netizens sa social media na maging responsable at mapanuri sa kanilang mga pinapahayag para maiwasang madamay ang mga taong wala namang talagang kinalaman sa operasyon ng Pogo sa Pampanga. Kaugnay nito, pinupuri at sinusuportahan rin ni Lapid ang aksyon ng mga tauhan ng PAOK at iba pang law enforcement at intelligence agencies ng pamahalaan sa ginawang pagsalakay sa Pogo Hub sa Tarlac at sa Pampanga. Nagbungaan niya ito ng sapat na mga ebidensya para makapaghain ng mga kasong kriminal at maging daan para maitama ang mga kakulangan sa batas ng bansa. Sa huli, pinahayag ni Lapid ang pakikiisa sa hangarin na protektahan ang pambansang interes at panagutin ang mga taong sangkot sa illegal na Pogo operations. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang ipagbabawal ng gobyerno ang pagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Haiti. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak na lumulubha ang tensyon sa politika sa Haiti kung saan umaabot na sa 2,000 katao ang namatay. Dahil dito, itinaas sa Alert Level 3 ng Pilipinas o ang pagpapatupad ng voluntary repatriation ng mga Pilipino na nasa Haiti. Ito'y bunsod ng law and order situation and ayon sa ating Department of Foreign Affairs na siya po nag-a-assess ng political security situation, lumulubha ang sitwasyon such that alert level 3 or voluntary repatriation mode na po tayo. Kaya kailangan po na ikpitan na yung deployment at wala po muna tayong ipoprocess na OFWs for Haiti. Samantala, sinabi ni Kakdak na 61 Pinoy na nagtatrabaho sa Haiti ang nagkumpirma na nais nang bumalik sa bansa. Umaabot anya sa 200 hanggang 300 na mga overseas Filipino workers sa nasabing bansa. Nakahanda na rin anya ang tulong para sa mga pauuwiin o magsasagawa ng repatriation para sa mga manggagawang Pilipino mula sa Haiti.
Meron naman po tayong action fund. We mobilize yung financial assistance para sila kumbagay makapag-cope sa mga expenses, gastusin ng kanilang pagbabalik. And on top of that, yung livelihood assistance na bibigay natin para ma-invest nila sa negosyo na ninanais nila. Pwede rin natin silang tulungan in partnership with the TESDA yung pagkakaroon ng training. Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 328 na benepisyaryo ng Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development sa Burgos, Pangasinan tumanggap ng tig 8,000 at 700 piso na sweldo sa isinagawang payout. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. 328 a partner beneficiary yaman na po bali ya Burgos, Pangasinan so akaawat na sweldo yun na po Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 1 dyan silong ya Risk Resiliency Program o RRP sa reabitlan beneficiaryo so akaawat dyan ginawa na binliban agaw ya Cash for Work a programa tanlimanan kaaruman na agaw ya Cash for Training Program na DSWD kada sa kayad sikara so akaawat ya 8,700 pesos yan na po parehon opisina o nga DSWD so RRP bilang sa sare programa para sa beneficiaryo yung makaka-experience siya kahirapan lapod climate change labay matasatan sa mga itarya na temporaryong trabaho tan pangitarya tulong at sare individual akabyangan dyan malutoy a populasyon sa programa sa Inpatnag dyan impaniba ya DSWD tan sare LGU sa mga bitla na sare beneficiaryo na parehon programa manlala po dyan Radyo Pilipinas Dagupan ay si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Department of Agriculture sa Cordillera nakahanda sa panahon ng La Nina. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nakasagana ti Department of Agriculture Cordillera wenno DA-CAR iti panagsangbay ti La Nina. Kas panagsagana ti ahensya na activate ti Disaster Risk Reduction Management Emergency Operation ken Action Centers ti ahensya tapno matutukan dagiti production areas ang mabalin maapektaran iti landslide ken flooding. In padamag daytoy ni DA Regional Technical Director for Operations Engineer Danilo Dagio iti programa ti Radyo Pilipinas ken DA nga usap pang agrikultura idi kalman. Kang runaan na inbaga ni Dagyo nga addan nakasagana nga bini ti mais, pagay, nateng ken abono no kas pangarigan dumteng ti panawen ti La Nina iti rehiyon Cordillera para kadagiti mannalon tapno makamula damanen adagos. Inbaga ni Dagyo nga ita 2024 addan interventions ken projects ti DA a nakasagana ama ited kadagiti farmers kas ti post-harvest facilities, dryers ken panangisayangkat iti kadiwa tapno maidanon ti rumbeng a suporta kadagiti apektado a mannalon addanto kunana ti taripnong ti DA ti LGUs ken mannalon tapno maipakaammo no anya dagiti rumbeng nga aramidenda. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. AA type slaughterhouse ng lokal na pamahalaan ng Tabuk, binisita ng Regional Director ng National Meat Inspection Service o NMIS. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Iti kabitan kat ang operate kas AA type iti slaughterhouse sa Jay Apas, Tabuk City. Dahiti tinpakamo ni City Mayor Darwin Estraniero iti grupo dagiti nagapo manipod National Meat Inspection Service Cordillera ngayon dauluan ni Director Domingo Bartolome Gonzaga. Ima iti grupo da Gonzaga tapno i-follow up iti addang panagbaling nga pagpartyan iti nangat-ngato nga level wenno AA type. Inpakamo ni Mayor Estraniero ngayon sa iti LGU iti nairanta pondo para iti kas ti supplemental budget ken NMIS fund para iti kasapulan pasilidad ken ramot. Itinaramid nga courtesy call kan visitation da Director Gonzaga inyam amuna moten ti baro nga appointaran kas Inspector 3 iti Regional NMIS Technical Operations Center ani Nino Venimar Cuarteros. Ni Cuarteros iti in charge iti slaughterhouses ti Kalinga Kinapayaw tapno masigurado nga safe dagiti maparti nga mailako a karne iti dingwen. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Halaga ng food and non-food items at financial assistance na naihatid ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng bagyong Aghon sa Calabarzon, umabot sa mahigit 21 milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Umabot sa 21 million pesos ang halaga ng food and non-food items at financial assistance ang naihatid ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Aghon sa Calabarzon. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay DSWD 4A Regional Director Barig Chua, ay sinabi niyang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kanilang programang Disaster Response Programs and Services. Ang programaan nila ay nagbibigay ng relief at recovery assistance sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng disasters sa rehiyon. Aniya, ayon sa batas sa mga lokal na pamahalaan, ang pangunahing ahensya ng tutugon sa panahon ng mga sakuna at ang mga serbisyong hatid ng DSWD na may kinalaman sa disaster ay dagdag na suporta o tulong sa mga LGU. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Calbayog City Veterinary Office nagsagawa ng orientation on sustainable livelihood programs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagdumara ang Calbayog City Veterinary Office komobaton sa imbitasyon sa 43rd Infantry Battalion sa Orientation and Sustainable Livelihood Programs sa diri pala maihang nga panahon sa Barangay Dawo Covered Court nga kundiin ginatinderan ini sa mga organisasyon tikang sa mga Barangay Dawo, Makatingog ug Bayo. Durante sa nasabing higayon, ginpresentar o gintukib ni City Veterinarian Dr. Edita Ancheta, ngan Farm Supervisor Jason Nunez, ang bahin sa mga magkadorodelain nga livelihood programs o projects nga may kalabutan sa livestock o poultry nga nakatalaan nga ipatuman yan nga tuig 2024 ug sa masunod nga tuig 2025. Subay ang ini nga nasabing aktibidad sa programa sa Philippine Army, pinaagi sa Civil Military Operations nga Mobile Community Support Sustainment Team nga kundiin nakadesenyo nga mapadayon ang pagmonitor o pagpakusog sa mga programa sa gobyerno nga nagtitinguha nga masustener ang kahimyang o kauswag sa komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Local social pension payout para sa mga person with disability o PWD sa lungsod ng Bislig isasagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang ipaygayon sa siyudad sa Bislig ang laing hugna sa local social pension payout alang adto sa mga persons with disability o PWDs. Pangunahan ang mga aktibidad sa lokal nga panggamhanan pinagi sa Local Social Pension Program for Persons with Disability Affairs Office. Ipaygayon kini sa malabot nga Hunyo 20 nining tuiga didto sa Bislig City Cultural and Sports Center. Nasairan nga mokabat sa 1,670 beneficiaries gikan sa nagkadayang barangay sa mong syudad ang nakatakdang mahatagan og tig 1,500 pesos nga cash assistance alang sa second quarter payout. Subay niini mo kantidad sa 2,505,000 pesos ang pondo nga gitagana sa LGU alang sa maong payout. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Mahigit 400 nagtapos sa TVET ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development sa Sulu at nabigyan na ng National Certificate. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Auno pat kangatus katloan di mamad sina Technical Vocational Education Training at TVET, sina Ministry of Basic, Higher and Technical Education at Technical Education and Skills Development at MBHT TESD, inagketukbalan si National Certificate. Ininibang doonon ka na Glenn Abubakar, amin na Provincial Director, sina TESD Dialupasog, hakapag pangasubukan niya si Radyo Pilipinas Hulo. Habiyon long niya masimasihan yung pag-aanad sing kaibaran pa mga trainee, haduwain-duwaing aming mga area sa kiyawa nila, aming makadyan nila mapakaya paglawag hinang atawa makadyan nila isab. Hinangon nila kapital, hapag paawon atawa pagpatindog sina siwi-siwi usaha sampay palumaggo ini. Piyasawan niya rin isab si bukon sa mga out-of-school youth in pagkawaon nila, malingkan akaday sabdunhain yung mga nakatamat na at awaon na degree, aming mabaya kumawa, ingat kapandayan, at awa ka isab masipahi palanjal, ina interes sila supaya kakanapan, ina ingat kapandayan nila. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan. Doble ang inihandang pagdiriwang para sa ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas at ika-74 na anibersaryo ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nakig-uba ng Tibok Lungsod sa Iligan sa pagselebrar sa ika-126 na anibersaryo sa kalayaan sa Pilipinas karong adlaw dito sa City Plaza. Samtang sa samang nga adlaw, nagselebrar usab sila sa ika-74 ka-anibersaryo sa Iligan City. Ang programa nagipahigayon sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan, nagsugod ganinang buntag, oras alas 8. Ang maayong Mayor Frederick W. Siao uba ng mga opisyal na gobyerno, private nga mga grupo ug mga individual gikan sa nagkalaing-laing sektor ang maoy nanguna niini. Kining dakong selebrasyong gipan nag-iyahan og Grand Triple Day Celebration nga nagsimbolo sa panagig-usa, kasinatian ug determinasyon sa matag Pilipinong Iliganon nga magpadayon sa pagsalig sa kultura ug kasaysayan sa ilang gugma
nga dakbayan sa Iligan. Ang pagtinabangay alang sa paglambo sa dakbayan mao ang mensahe kakanunay nga gipasabot ni Mayor Siao ngadto sa iyang mga kaiugsuonan labi na karon sa panahon sa mga kalihukan sama niini aron magdungog sa importansya sa usa ka malinawon ug progressive nga lungsod. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad, yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nananatiling masigla ang automotive industry sa bansa buwat sa naging magandang bentahan ng mga sasakyan noong nakaraang buwan. Sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers Association of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, aabot sa humigit 40,200 na units ng iba't ibang uri ng sasakyan ang naibenta noong Mayo. Ito ay mas mataas ng 7.7% kung ikukumpara sa vehicle sales noong Abril at 5.5% mas mataas kung iahambing sa kaparehong buwan ng 2023. Dahil sa magandang bentahan nitong Umayo, napalawig sa kabuang 187,191 na units ng sasakyan ang nabenta sa unang 5 buwan ng 2024, 12.7% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Nanguna naman sa mga uri ng sasakyang may magandang benta ang passenger car at commercial vehicle segments buwat sa 17.6% at 11% paglago ng mga ito sa sales. Ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez, ang masiglang sales sa automotive industry ay bunga ng improvement sa global supply at pagiging matatag ng consumer demand kasama pa ang pinalakas na automotive financial scheme at extensive sales activities. Naniniwala naman si Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na ang magandang figura sa car sales ay sumasalamin sa patuloy na pag-recover ng mga negosyo at industriya sa bansa pabalik sa pre-pandemic levels. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at ng dalawang concessionaires nito na Maynilad at Manila Water ang pagkakakumpleto sa humigit 3 bilyong pisong tunnel excavation project mula Ipo Dam patungong Bigte Basin. Ang proyekto na pinaghatian sa gastos ng Maynilad at Manila Water ay bahagi ng Angat Water Transmission Improvement Project o AUTIP na magbibigay raan sa rehabilitasyon ng iba pang tunnel sa lugar. Mapa-improve din nito ang reliability, operational flexibility at water security sa Umiray, Angat, Ipo, Lamesa Raw Water Conveyance System. Ayon kay MWSS Administrator Leonor Cleofas, ang Tunnel Number 5 ay magpapataas sa delivery ng tubig patungong Lamesa Dam at makababawas ng leakages mula sa mga lumang tunnel. Kapag natanggal na aniya ang tunnel boring machine, agad na sisimulan ang konstruksyon ng intake structure
structure na siyang magdadala ng tubig mula Ipo Dam patungong Bigte Basin. Samantala, tiniyak naman ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester T na ang proyekto ay kasama sa nakalipas na rate rebasing kaya wala na itong maidudulot na dagdag charge sa water bills. Dagdag pa nito, sisimulan ang rehabilitasyon sa tunnel numbers 1, 2, 3 kapag na-determina ng may sapat na reliabilidad ang tunnel numbers 4 at 5. Taong 2020 nang mayari ang Tunnel Number 4 bilang alternatibong transmission system mula sa decades-old Tunnels 1, 2 at 3. Pangunahing sentro ng rehabilitasyon ay ang Tunnel Number 1 lalo't taong 1939 pa ito naitayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinida ng budget carrier na Cebu Pacific ang karagdagang turboprop aircraft sa kanilang inventaryo dahilan para maituring itong largest operator ng nasabing uri ng eroplano sa Pilipinas. Ayon sa Cebu Pacific, kamakailan nang lumapag sa Pilipinas ang bago nilang ATR 72600 plane dahilan para mapalawig sa 15 ang bilang ng kanilang turboprop aircraft fleet. Ani ng kumpanya, ang nasabing aircraft ay may kapasidad na aabot sa 78 pasahero at inaasa magpapalakas sa domestic inter-island travels. Sa pamamagitan ng turboprop aircraft ay makatitipid ang kumpanya sa fuel cost mula sa high fuel efficiency nito. Maituturing din nila itong reliable lalo't kaya nitong lumapag at mag-take off sa maliliit, makipot at unpaved na runways. Abot na sa 6 ang na-deliver na twin-engine turbopropeller plane sa Cebu Pacific at inaasahan pa itong madaragdagan ng 2 sa mga susunod na buwan. Bukod sa ATR 72600, nag-ooperasyonalisa rin ang Cebu Pacific ng 8 Airbus 330, 39 na Airbus 320 at 21 Airbus 321. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, isang malaya at maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Erwin para sa ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pinalakas ni Filipino-American hurdler Robin Brown ang kanyang tsansa na makapasok sa Paris Olympics pagkatapos kunin ang gintong medalya sa Royal City Inferno Track and Field Festival Women's 400-meter hurdles na ginanap sa Alumni Stadium sa Guelph, Canada. Nagtapos si Brown sa oras na 57.15 seconds kung saan tinalo niya ang mga paboritong sina Mary Frederique Polen 58.07 seconds at Rain Rodriguez 58.94 seconds na nakopo ang silver at bronze medal ayon sa pagkakasunod. Kasalukuyang nasa ika-40 pwesto sa Olympic qualifying rankings sa event ng 29 anyos na si Brown at kailangang manatili siya sa top 40 hanggang matapos ang qualification sa Hunyo 30 para makapasok ng Paris Games. Ganon din ang sitwasyon ng ka-teammate ni Brown at kapwa Phil-Am hurdler na si Lauren Huffman na kasalukuyang nasa ika-32 pwesto sa Women's 400-meter hurdles rankings.
Maaari ding otomatikong makapasok si Brown at Hoffman sa Paris Olympics kapag nakapagrehistro sila ng oras na 54.85 seconds, ang standard time ng Olympics, at mayroon sila hanggang katapusan ng buwan para magawa ito. Ang iba pang miyembro ng Philippine Athletics Team na kasalukuyang nagpapartisipa sa mga qualifying tournaments at hangaring makasama si Paul Volter, EJ Obiana sa Pares ay sina Tokyo Olympian Christina Knott, Rio Olympian Eric Cray, John Tolentino at Janry Ubas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang kanyang laban kontra kay Japanese kickboxer Chihiro Suzuki para sa isang 3-round na boxing match na gaganapin sa Hulyo 28 sa Saitama, Japan. Unang nagpadala ng special request ang Philippine Olympic Committee o POC na payagan si Pacquiao na sumali sa darating na Paris Olympics, subalit hindi pinagbigyan ng International Olympic Committee o IOC ang kahilingan dahil hanggang 40 anyos lamang ang pinapayagan para sa mga Olympic boxers. Samantala, sinabi ng 45 anyos na si Pacquiao na nakikipagnegosasyon siya para sa isang comeback fight para sa WBC welterweight world title laban kay Mario Barrios, subalit wag asahan na mangyayari ito ng basta-basta. Umalis sa mundo ng professional na boxing si Pacquiao noong 2021 at tumakbo din bilang Pangulo ng Pilipinas, subalit hindi ito nanalo. Bumalik si Pacquiao sa lona sa isang exhibition match sa Seoul noong Disyembre taong 2022 laban sa isang sikat na South Korean YouTuber. Sinabi ni Pacquiao na ang laban niya kay Suzuki ay hindi exhibition match kundi laban talaga at sisikapin niyang manalo sa pamamagitan ng knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ng mga anak ni PBA icon Kenneth Doremdes na sina Kyle Magdangal at Kenji Doremdes na lumipat ng koponan at isuot ang uniforme ng University of Perpetual Help System Delta para pagandahin ang kanilang tsansa sa NCAA. Ang magkapatid na si Kyle at Kenji ay kapwa naglaro para sa University of Santo Tomas Growling Tigers nitong nakalipas na UAAP Season 86, kung saan sa loob lamang ng 9 na laban nakapag-average si Kyle ng 0.56 points, 0.22 rebounds at 0.33 assists, habang si Kenji ay nagposte ng 4.07 markers, 3.64 boards at 1.93 assists, kung saan nagtapos ang koponan sa huling pwesto tangan ang 2-12 record. Sasamahan nila ang koponan ng Perpetual kung saan nagsisimula muli silang ayusin ang kanilang team pagkatapos kunin ang serbisyo ni Olsen Racela bilang bagong head coach at ang pag-alis ng ilang mga key players. Kailangan munang magsilbi ng kanilang residency si Kyle at Kenji at magiging eligible na silang maglaro sa Season 101 kung saan makakasama din nila ang isa pang player na lumipat ng kampo na si Patrick Sleet na nagmula sa Far Eastern University. Lahat ng 3 players ay pwede pang maglaro ng 3 taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating kasama na si Leo Magpayo para sa ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ginulat ng aktor na si Albi Casino ang kanyang mga taga-subaybay sa Instagram nang ibalita niyang isa na siyang ama. Nitong Martes ng gabi, Hunyo 11, ibinahagi ni Albi ang video ng pagdating niya sa San Francisco International Airport na nakikita natin ngayon sa ating screen, kung saan masaya siyang sinalubong ng kanyang mag-ina. Makikitang very excited si Albi nang halikan niya sa labi ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Michelina, karga-karga ang kanilang baby boy. Base sa caption ni Albi, ang pangalan ng kanyang anak ay Roman Andrew. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Albi ng personal ang anak na isinilang sa Amerika. Pero walang ibinahaging detalye si Albi kung kailan isinilang ang anak. Sabi ni Albi sa caption, quote-unquote, "A great man told me being a dad has no days off and retirement. I wouldn't have it any other way. I finally got to meet my son. Hello, Roman Andrew. The world is yours, little man." Samantala, total naman nabanggit natin ang salitang malaya kanina. Masayang-masaya ang dating kapuso actress na si Iwamoto sa pagpapawalang bisa ng korte sa kasal ng dating mag-asawang sina Jody Santa Maria at Pampi Lacson. Matatandaan na nitong nagdaang linggo, Hunyo 9, ay masayang ibinahagi ni Jody sa kanyang Instagram na finally ay annulled na ang kasal nila ni Pampi. Ang bahagi ng post mismo ni Jody ay nakikita natin mga kachismis sa ating screen. Ayan, pwede niyong basahin. At yun na nga, isa si Iwa sa nagpahayag ng suporta kay Jody matapos ngang mag-grant ng korte ang annulment ng kasal ng kapamilya star sa dating asawang si Pampi na anak ni dating Senador Panfilo Lacson. Sa mga hindi pa masyadong aware, si Pampi ang partner ngayon ni Iwa at in fairness, sa kabila ng kanilang sitwasyon, naging mag-BFF pa ang dalawang aktres. At maayos din ang co-parenting agreement ni Jody at Pampi para sa anak nilang si Thirdy. At sa pagtatapos ng ating segmento sa bagong TV5 teleserye na Padjak Princess, isang single mother, si Selma, ang papel ng aktres na si Yayo Aguila. Sa tunay na buhay, paano nakaka-relate si Yayo sa kanyang papel? Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na maagang nag-asawa sina Yayo at ang kanyang showbiz husband na si William Martinez noong 1985 sa kainitan ng kanilang kasikatan bilang promising young stars. Pero formal silang naghiwalay noong 2010 matapos ang halos 25 years ng pagsasama. Biniyayaan sila ng 4 na anak, sina Patricia, Daniel, Dana at Adam. Lahat ni Yayo, quote-unquote, "Sa akin madali lang. Hindi ko kailangang humugot kasi parang sa akin normal na. Iyon na yung naging norm ko for the past 15 years. I'm a single mom, 16 years. So yung character ko dito bilang single mom at bilang si Selma na 3 ang anak ko, parang normal lang, ganun. Feeling ko kasi hindi ako umaarte pagkasama ko yung 3 anak ko dito, si Miles, silang 3, parang normal lang." Yan ang pahayag pa ni Yayo. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Paniano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po ang kalayaang selebrasyon natin ngayon sa Pilipinas. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.